May dinayo nga pala kaming Badya City 125 na sobrang tagal na nga daw na hindi umaandar at mukhang napaglipasan na nga to ng pagkakataon na magawa nga ito. Pero nung nagagamit niya pa raw yan guys, may naririnig na raw siyang ingay sa makina niya at nung sinubukan niya raw tong ipacheck sa iba, pang overhaul daw yung makina niya at ang magagastos nga daw sa may motor niya 7,000 kasama daw labor. At dahil wala pa nga raw siyang budget pang pagawa sa makina niya, pinacheck niya naman daw yung wiring nito at ang naging hatol nga daw sa wiring ng motor niya, pangpalit na raw yung isang buong harness nito. Gawa nga ng sira-sira na raw yung mga sakit nito at may grounded na rin daw sa motor niya. At nung ginagamit niya pa nga daw to guys, okay nga lang daw sa kanya na maingay yung makina niya at kaya nga lang daw napagakto nawalan nga lang daw ng kuryente at sinubukan niya pa nga daw tong pasakan ng mga stick para lang daw mapaandar ulit yung motor niya. At kitang-kita niya naman guys sa motor niya na talagang naniniwala na rin kami na natambak to ng isang taon. Gawa nga ng puro kalawang na at puro putik pa itong motor niya. Pero kahit anong paman guys yung kondisyon ng motor na ginagawa namin, basta wiring lang yung usapan, basic lang yan. At dahil marunong kami guys tumingin ng mga wire kung palitin na nga ba o hindi pa, at ituturo na rin namin sa inyo kung paano malaman kung sira na talaga or palitin na yung wiring nito. Dahil ang ginagawa namin dyan guys sa pag-check, binabali namin yung mga wiring nito. Dahil pagka nagbibitak na guys yung mga balat niyan pagka binabali namin, doon nyo palang malalaman na palitin na. At tinitingnan din namin kung marami ng habang nabawas dito. At dahil kompleto pa naman yung mga wire niyan, yung overhaul wiring na lang namin to para magmukhang bago at mabalik sa stock itong harness niya. At para makatipid na rin yung may-ari at makatulong na rin tayo sa kanya. At nung napanood niya raw guys yung mga video namin sa pag-wiring ng mga motor, bigla daw siyang nabuhayan na magawa itong motor niya. Kaya dali-dali na siyang tumawag sa amin para magpa-schedule dahil meron na raw siyang naipon ditong budget na 7,000 para magawa na raw talaga itong motor niya. At sa aming pagka-troubleshoot naman guys, isang sakit lang talaga yung main issue nito. Nasakit lang pala ng CDI kaya hindi to umaandar at walang kuryente. Kaya nakakapanghinayang din talaga guys na yan lang pala yung issue. Naitambak niya pa to ng isang taon. At kung kayo naman guys yung mag-wiring, wag na wag kayong babase sa color coding. Kagaya na lang nitong nabili naming sakit, hindi talaga tugma-tugma yung mga kulay niyan. Kaya kung hindi nyo rin alam yung mga positioning ng mga wire sa mga sakit, hindi nyo rin mapapaandar yung mga ginagawa nyo. Kaya talagang pinagbubutihan namin to para mabalik sa dati itong harness ng motor niya. At sa may pagtitape naman guys, merong tamang distance or agwat na hindi lang basta-basta iniikot yung pagkakatape dito. At hindi rin dapat lukot-lukot para magandang tingnan. At para hindi na rin pumasok yung tubig dito kung sakaling mababasaman. At tingnan nyo naman guys yung pagkakagawa namin dyan na nagmukhang bago na parang bumili na nga rin siya ng bagong harness. At ultimo paglalagay at pagsusuot sa wiring ng chassis niya, kabisado talaga namin yung mga posisyon ng sakit na yan kung saan mga nakalagay. Kaya talagang mababalik sa stock itong wiring niya. At dito susubukan na nga namin kung magkakaroon na nga ba ng kuryente ito. At kita nyo naman guys na meron na nga power para umandar itong motor niya. Kaya all goods na yan. At bago nga namin to tuluyang paandarin at malaman yung ingay na sinasabi niya sa makina niya, talagang nilinisan muna namin to para matanggal na rin yung mga putik na matagal nang nakakapit dyan. At ang isa pa naming napansin dyan, wala man lang kailaw-ilaw itong motor niya. Kaya napagkasunduan namin guys na i-previous na lang itong headlight assembly. At dito nakabili na nga kami guys ng headlight assembly at diniskartehan na lang namin yung kawaling garnish nito. At tapos na nga rin pala namin guys linisin itong motor niya. At tingnan nyo naman guys yung pagkakalinis namin dyan. Talagang ginawa namin yung best namin para matanggal yung mga putik dyan. At hindi nga din namin ina-expect na mukhang bago pa pala itong makina niya simula nung nalinis namin, kaya dito paandarin na natin to. So yan nga guys, narinig nyo naman na maingay nga rin talaga itong makina niya. At tama nga rin guys yung sinabi niya sa amin. Pero sa aming tinig naman guys, hindi pang overhaul itong makina niya. At sa aming pagka-troubleshoot naman guys, tune-upin lang to. Na sobrang layo na talaga ng mga valve clearance niya. At ito lang guys yung dahilan kung bakit maingay yung makina niya. Dahil na-check na rin kasi namin yung mga ibang parts niyan. At wala namang mga ibang problema. Kaya all goods na yan. At dito tapos na nga namin tong gawin. At tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda yung pagkakalinis namin dyan. Na kahit hindi pa namin pinapaandar, kitang-kita namin yung saya ng may-ari nito. At naikabit na rin namin yung bagong headlight na ipin-reviews namin sa kanya. Kaya dito paandarin na natin to. So yan nga guys, narinig nyo naman na umandar na at umahimik na talaga itong makina niya. At sure na rin kami guys na functional na itong harness niya. Na ang bibili niya na lang ay mga plaster at iba pang mga accessory. At sure na rin kami guys na isasalpak niya na lang yan. At kaya hindi nga din namin nalagyan ng mga plaster yan. Meron pa kasing ibang naka-schedule ngayong araw. At siguradong magugulat talaga guys yung may-ari nito. Dahil ang sisingilin lang namin sa kanya labor lang. Para makatulong na rin tayo at magamit niya na lang yung budget niya sa pamilya niya. So yun nga lang pala guys, at kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng video at makatulong na rin kayo sa mga tinutulungan namin, pa-like and share and pa-follow naman. Maraming salamat sa panonood.